Amihan Stories presents Virgin's Crazy Pact Season 2, The Elena and Wayne Love Story. Written by Luna Margaret. Revised and rearranged by Amihan. Tonight is our night, Virgin Ladies. Sa pagkataob ng basong to, kailangan na makatikim na tayo ng luto ng may kapal. Anunsyo ni Maria Gemma. Pagkatapos ay pinagpingki nila sa ere ang tanga nilang mga baso. Straight na ininom ni Maria Elena ang alak sa baso niya, kahit hindi pa siya kailanman nakakatikim ng ganoong klase ng alak. Ngayon nga lang niya yun natikman. Nakakainuman siya sa tindahan na pag-aari nila ay patagulang yun. Gin bilog lang at sanmig, yung apple flavor. So paano? Mauna na ako sa inyo ah. Agad na paalam niya sa dalawang babaeng kasama niya sa mesa matapos na matungga ang alak mula sa kopita. Masayang naghiyawan naman ng mga ito. Nag-cheer na parang mga sira. Kiming napahagikik na lamang siya. Pabiro niyang inalis ang pagkakatali ng kanyang buhok at ipinilig niya ang ulo gaya ng mga babaeng napapanood niya sa mga sexy film. Go Elena! Good luck! Masayang ani Dahlia. Go girl! Kailangan before 12 midnight ha? Paalala naman ni Gemma sa kanya. Nilingon niya ang dalawa na may mga ngiti sa labi. Tumayo na rin kayong dalawa dyan. Good luck din sa inyo. Pagak siyang natawa nang sumunod ang mga ito sa yakan niya. Naisip niya na masaya palang kabonding ang dalawang to. Medyo baliw mag-isip at kung ano-ano ang gustong subukan. Pumayag siya sa crazy pact nila dahil gusto na rin naman talaga niyang mabinyagan. O kung papala rin ay makapag-asawa na rin sana. Hindi na rin siya bumabata. Gaya ng dalawa, malapit na rin siyang mawala sa kalendaryo. Nakilala niya sina Maria Gemma at Maria Dahlia ngayong gabi lang. Courtesy of Mr. Yuzi. Narito sila sa isang social na bar. Nagsiselebrate sila ng birthday nila. Nagkataon din na bukod sa magkakaedad pala sila at kapwa may mga Maria sa pangalan, ay pare-pareho rin silang mga birhen pa. Kaya heto, nagkatawaan sila na magpapabinyag na ngayon sa mapipili nilang lalaki. Speaking of nagkataon, may namataan na mga mata niya sa bar na yon, kaya kaagad din siyang nagpatiuna ng tumayo sa dalawa niyang katukayo. Akalain ba naman niyang doon pa niya makikita ang lalaking kasalukuyan nang hindi niya inaalisan ng tingin? Of all places, of all people, ito pa talaga. Humiling lang siya kanina sa Diyos ng go sign kung dapat bang sumali siya sa kalokohan ni na Gemma at Dahlia. Aba, may sagot na agad si Lord. Heto na nga at abot-tanaw na niya ang lalaking target niya. Mapapa-thank you Lord ka na lang talaga. May excitement niyang sabi sa isip habang nakamasid si target. Walang pag-aatubili niyang nilapitan ang lalaking kilalang kilala ng kanyang mga mata at ilong, kahit may kadiliman pa sa lugar na yon. Kahit iba na ang tabas ng buhok nito sa dati, hindi ito makakaligtas sa kanya. Paano ba naman high school crush niya ito? Si Wayne de la Rivas. Standing 6 feet tall with broad shoulders dahil MVP ito sa basketball during high school days nila at manlalaro pa ng sepak takraw. Sa totoo lang, ngayon lang niya ibubulala sa utak niya ang mga katagang, kay sarap palang tingnan ang isang lalaking katulad ni Wayne. Kung ganitong may espiritu na ng alak ang utak niya. Pag sinuswerte ka nga naman. Napapangiti niyang sabi sa isip habang papalapit sa lalaki. Hello babe, looking for fun? Bulong sa kanya ng mga nadadaanan niyang mga lalaki. No thanks, I can have fun on my own. Tugon na Elena sa lalaki nang may nakapagkit na malawak na ngiti sa kanyang labi. Nagsasabi lang naman kasi siya ng totoo. Dahil yun naman ang plano niya ngayong gabi. In her 30 years of existence, ito na talaga yung pinaka-fun na gagawin niya para sa sarili. Ngayon lang ito, kaya lulubusin na niya. Hi baby boy! Maharot na wika ni Maria Elena sa tenga mismo ng kanyang target na si Wayne. Nakangising sinulyapan siya ng lalaki. Ang mga mata nito ay halatang lango na sa alak. Hinagod siya nito ng tingin. Gayon din naman ang ginawa niya rito. Inuna niya ng sulyapan ang daliri ng lalaki dahil hindi naman kasali sa fun niya ang pumatol sa may asawa. Hello, pretty baby girl. Sagot sa kanya ni Wayne bago siya inakbayan. Ay, ang bilis naman.
Alakbay agad? Kahit siya ay nagulat na ang ganda yata niya sa mga mata ng isang lasing. Totoo yata ang kasabihan na beauty is in the eye of the beer holder. Natawa siya sa joke na kasabihang yon. Panglasing lang nga siguro ang beauty niya. Ang bilis kasi niyang nakuha ang atensyon ni Wayne. Pero kinilig din siya sa pagakbay sa kanya ng lalaki. Naagaw niya rin ito sa kasayaw nito kanina. Ilang sandali pa ay kapwa na nga sila umiindak ni Wayne sa salo ng tugtugin na masakit sa eardrums. What's your name? Elaine. Charot lang niya na pa Elaine. Total ay hindi naman siya nakikilala nito. E di pikein na rin niya pati ang name niya. Baka kapag sinabi niya ang totoo niyang pangalan dito, ay maalala pa nito kung sino siya sa buhay nito noon. Magkanda leche-leche pa ang plano niya ngayong gabi sa lalaki. Nice name. Anyway na may mapupungay na tingin sa kanya. Napasulyap siya sa suot niyang wristwatch. Tila nire-remind siya ng mga kamay ng relo na bago mag-alas 12 ay dapat na niyang magawa ang crazy pack na sinalihan. Kese hodang kalokohan man yun para sa kanya. May sense naman dahil pinalakas ng pack na iyon ang kanyang loob. Mas nice ang kama ko sa bahay, saka yung bed ko. Bagong palit ang mga bedsheet, pati ang mga kumot. Pabulong na ang huling salitang tinura niya dahil sinunggaban lang naman ng lalaki ang kanyang leeg. Let's go then, baby girl, para makarami tayo. Maharot siyang humagikik at sumagot. Sige, tara let's. Plano talagang makarami ni Wayne. Ani Elena sa isip niya. Nang malaman kasi nito na wala siyang kotse, ay kaagad siyang dinala ng lalaki sa sasakyan nito. Ang gago, nagmamadali siyang ipinasok sa backseat upang mapapak muna daw siya ng kahit kaunti. Siyempre, siya naman ay may tinatago talagang landi sa katawan. Hala, sige. Para mamaya ay hindi na rin siya kabahan kapag nakaharap na niya ang kontrobersyal na ahas ni Wayne. Usap-usapan kasi noon sa school nila ang ahas daw nito ay kulay pink kapag nagagalit. Ewan niya kung may katotohanan yon. Mamaya niya mapapatunayan ng chismis. Crush ng bayan si Wayne. Kaya naman lahat na yata ng kababaihan at mga bading ay nagpapantasya dito noon. Nakagat niya ang ibabang labi dahil sa kapilyahan na naglaro sa kanyang isipan. Warm up tayo sa kotse ko, baby girl ha? Is that fine with you? Bulong sa kanya ni Wayne nang makaupo sila sa backseat ng kotse nito. Mamahalin ng kotse, kaya sigurado na hindi sila makikita ng kung sino sa loob niyon. Alam ni Elena na bawal ang naiisip ng lalaki, pero isa rin yon sa mga pantasya niya. Conservative man ang dating niya sa lahat, ay hindi naman siya totally inosente sa mga ganoong bagay. Nanonood at nagbabasa rin naman siya, kaya may kaunting alam siya sa pa-warm up na pinapahiwatig ng lalaki. You will definitely love this. Piling bulong sa kanya ni Wayne. Halatang magsisimula na ito sa warm up na sinasabi. Napaigtad at napalunok na lang si Elena nang maramdaman niya ang palad ng lalaki na humaplos sa kanyang hita. Sino ba naman ang hindi magre-react? First time niya ang may humaplos sa balat niya. Virgin ka pa? Natigilan na sambit ni Wayne. Tumawa ang babae. And so, may problema ba? Nagalawan ng mga panga ni Wayne. Ang isipin pa lang na birhen pa ang babae ay nakakapanglumo na. Talaga bang tinatanong pa nito kung may problema ba? She's a virgin for Pete's sake. Indikasyon lang iyon na dapat na nilang tigilan to. Kahit nakainom naman siya ay alam pa rin niya ang ginagawa. Alam din niyang hindi para sa kanya ang mga birhen na katulad nito dahil malinaw na paglalaro lamang ang habol niya rito ngayong gabi. I can't. Tulirong wika niya. Hindi niya malaman ang sasabihin sa babae. Lalo na ng kabakasan ang magandang mukha nito ng ekspresyon na tila ito ay nasaktan sa pagtanggi niya. I mean, hell, hindi ako pwede sa'yo kung ganyan pala na bere. Kung hindi pala pwede, di bababa na lang ako ng sasakyan mo. Putol ng dalaga sa sinasabi niya. Diyan ka na. Kung hindi ka naman pala pwede sa akin, maghahanap na lang ako ng ibang lalaki. Napamulagat si Wayne sa sinabi ng babae. What? Narinig mo ako, diba? Kailangan ko ng lalaki ngayong gabi. Kung ayaw mo, di wag. Marami pa namang lalaki sa bar. Kay arte-arte.
What the heck? Sinasabi ba talaga nito sa kanya na kung hindi siya ay iba na lang ang makakauna dito? Seryoso bang babaeng ito talaga? But oh God, she smells and tastes so sweet. Walang duda na madali itong makakahanap ng iba pa sa loob ng bar. No, hindi ka bababa sa kotse ko. Mariin niyang sabi sa babae. Pinaningkitan siya ng mga mata ng dalaga. Nasasayang ang oras ko sa'yo, mister. Hindi ka maghahanap ng iba. Sige, ako na lang. Siya na lang, kaysa ang iba pa ang makauna sa babaeng to. Konsensya pa niya kung mapahamak to. Hindi niya alam kung saan galing ang protective instincts na yon. Marahil ay epekto lang yon ng pagkagat at paghaplos niya sa balat nito kani-kanina lang. Good. Then let's go. Simpleng sagot sa kanya ni Elaine. Buo ang loob nito. Matapang na babae. Buntong hininga na lamang na inayos niya ang sarili sa harap ng manibela. Wala namang mawawala sa kanya kung pagbibigyan niya ito. Siya pa nga ang magbe-benefit ng husto. Ano ba kasing problema ng babaeng to at gustong-gusto na yatang mabinigan ngayong gabi? Daig pa nito ang may hinahabol na kung ano. At nanakot pa na maghahanap ng kapalit niya. No way. Magandang babaeng to tapos berhen pa. E di siya na lang ang makinabang dito kaysa iba. Sige lang, Wayne. Kumbinsihin mo lang ang sarili mo. Kahit alam mong kapahama ka na naghihintay sa'yo sa birhen pang babae. Paalala niya sa isip. Pero mapilit naman ang kabilang bahagi ng utak niya. Kaya sasama pa rin siya kay Elaine. Hanggang sa nakarating sila sa bahay ng birheng dalaga at doon ay ginawa na nila ang kaninang naudlot na warm-up at natuloy yon sa pagtatalik. May malapad na ngiting nakapaskil sa labi ni Elena nang bumangon siya ngayong umaga. Mas lumapad ba ang ngiting yon nang mabungaran niya si Wayne sa kanyang tabi. Wala itong anumang suot na tulad niya. Hindi pa naginip ang ginawa mo kagabi na makapasok sa akin, baby boy. Pagkausap niya sa tulog pang lalaki. Masuyo niyang hinaplos ang pisngi nito. Totoo nga ang lahat. Nangyari nga ang dapat na mangyari. Nagawa ko ang crazy pact. Tila nangangarap pa ng wika ni Elena sa sarili. Pagkuwan ay nakagat niya ang ibabang labi nang maalala niya sa kanyang diwa ang buong detalye sa naganap sa kanila kagabi ng lalaking mahimbing pa rin ang tulog sa kanyang tabi. Payakap naman, baka last na to eh. Request pa ng dalaga sa tulog na si Wayne. Bahagya pa niyang hinaplos ng kanyang hintuturo ang matangos na ilong ng gwapong binata. Binata si Wayne, walang singsing, walang patunay na may asawa ito nang kalikutin niya ang wallet nito. Gayon din ang tingnan niya ang mga nakikitang notification kahit nakalak ang mobile phone nito. Aaminin niyang nakahinga siya sa isipin na yon. Alam niyang kahit hindi ito kasal, ay kasalanan ang pagbibigay niya ng sarili sa lalaki. Kasalanan dahil walang kasal na namagitan sa kanila. Yun ang paniniwalang kinalakihan niya sa mga tiyahin niyang relihiyoso. Kaya hindi na niya afford na dagdagan pa ang kasalanang yon. Kung sakaling may asawa pa ang pinagsukuan niya ng kanyang batanes. Pagdaka ay nakapikit niyang niyakap ang lalaki. Dinama niya ang matigas nitong dibdib. Inamoy-amoy pa nga niya ito. Hindi na rin pala masama ang crazy pact. Sa edad niya kasing 30, ay nakaranas pa siya ng pangyayaring inakala niyang hindi na niya mararanasan pa. Ganoon pala ang pakiramdam. Para siyang nakalutang sa ere sa gaan ng feeling kahit yun ay tapos na. Kay grabidad! Kay horror! Gulat na bulalas ng mga boses na pumukaw kay Elena. Namilog ang nakapikit niyang mga mata sa biglaang pagsulpot ng dalawa niyang tiyahin sa kanyang silid. Bakit ba hindi nila nailak ang pinto kagabi? Doon niya naisipang yakagin si Wayne dahil hindi naman niya inakala na maaabutan sila ng umaga sa kwarto niya. Nawala rin sa isip niya na dakilang pakialamera nga pala ang mga tiyahin niya at walang oras kung i-check siya at turuan sa mga dapat at hindi niya dapat gawin. Naroon sila sa kama niya mismo at kasalukuyan nang nakita ng dalawang matandang tiyahin niya ang tagpong nagpawindang sa buong sistema ng mga ito. Daig pa ng mga ito ang nakasaksi ng karumal-dumal na krimen kung mag-react. Well, hindi naman krimen ang tagpo. Skandalosa nga lang. Tita, magpapaliwan. Por Diyos, por Santo. Sinong lalaking yan, Elena? Putol at hysterical na tanong ng tita Deborah niya. Ang tita Zoraida naman niya ay naghanap ng kung ano sa paligid.
Nang makakita ng nakarol yung cartolina paper, ay agad iyong inihampas kay Wayne. Bumangon ka riyan, anak ka ni Satanas. Tita, wait! Magpapaliwanag po ako. Hindi po si Satanas yan. Awat ni Elena rito. Mahigpit na kipkip niya ang kumot na nakatabing sa mga katawan nila ni Wayne. At baka mas lalo kasi mag-hysterical o mga mahimatay ang dalawang matandang dalaga niyang tiyahin kung makikita ng mga ito ang alagang ahas ni Wayne. Inakala naman ni Wayne na nananaginip lang siya. Ngunit nang maramdaman niyang medyo may kalakasan na ang kung anong humahampas sa kanyang muka, ay pupungas-pungas na nagdilat siya ng mga mata. Nagulat siya nang tumambad sa kanya ang babaeng hubad. Sa kanyang tabi. Ang masama pa, may dalawang matandang babae na galit sa kanya at tila anumang oras ay handa siyang paslangin. Tatayo ka ba dyan? O pasasabugin ko yung kargada mo nitong di hamak na sumasabog na kargada ko? Babala ni Deborah habang nakatutok kay Wayne ang shotgun na hawak. Tita, calm down. Oh my God. Tarantang bulalas ng babaeng hubo. Sa taranta nito ay nakalimutan na yata na nakahubad ito sa ilalim ng kumot. Namilod tuloy ang mga mata niya sa ganda ng hubog ng katawan nito sa liwanag. Hindi niya yun masyadong napansin kagabi dahil madilim sa kwarto nito. Naalala na niya. Ito nga pala ang birhen na nagpumilit na iaalay ang batanis sa kanya. Ito ang nagsabi ng batanis daw iyon at hindi bataan. Ang ngising pakakawalan sana ni Wayne ay naawat nang mapagtanto niyang nakikipag face-to-face na pala siya sa dulo ng makalawang at mahabang shotgun ng isa sa dalawang matandang babae. Kaya naman pala taranta at walang pakialam na tumayo ang babaeng hubo. Alam na pala nitong shotgun na ang nakatapat na ngayon sa kaibigan niyang si Junior. Dali-dali naman silang nagbihis ng babaeng nakatali kagabi. Kahit kinakabahan ay nagawa pa rin niyang harapin ang dalawang matanda at humingi ng dispensa. Shotgun ba naman ang nakatutok sa kanya? Sa takot ay agad sinunod ni Wayne ang utos ng dalawang matanda na ipatawag ang pamilya niya. Buti naman at nasettle natin to ng mas maaga, Deborah, Zoraida. Salamat ha. Hindi ko talaga alam na may namamagitan na pala rito sa mga batang to. Mahinahong wika ng tiyahin ni Wayne. Walang anuman, Belinda. Kami naman itong si Ate Deborah ay natutuwa na ikaw palang tiyahin itong si Wayne. Hindi na naituloy ni Ate Deb ang pagpapaputok ng shotgun kanina dahil sa'yo. Nagtawanan ang matatandang dalaga. Hindi naman na kailangan pa ng matalinong tao. Halata naman na pare-parehong matandang dalaga ang tatlo, kaya magkakasundo ka agad. Lihim naman na napaismid na lang si Wayne sa usapan at biroan ng tatlo, habang naroon siya at sinesentensyahan ng mga ito. Magmerienda na po muna kayo. Si Elena, may dalang tray. Mukhang ito ang gumawa ng sandwich na inaalok. Hindi makatingin sa kanya ang babaeng nagpakilala pa sa maling pangalan kagabi. Sino nga ba naman ang makakatingin sa taong ginawan mo ng kalokohan? Alam ni Wayne na nanghuhusga na nga siya. Pero oo, yun ang sa tingin niya na nangyari. Naplinano itong lahat ni Elena. Kaya heto at mauuwi lang naman silang dalawa sa kasalan. Kailangan natin na madaliin ang kasal ng mga to. Kung pwede ay sa susunod na linggo na. Mas mainam nga yan, Zoraida. Naiintindihan ko. Lalaki tong pamangkin ko. Kaya dapat lang napanagutan niya yung pamangkin mo na si Elena. Napapaismid na lang si Wayne sa usapan ng tatlo. Kung hindi lang talaga niya mahal ang kanyang tiyahin, ay hindi siya mapapapayag sa kasalan na iyon. Sinasabi na nga ba niya, mapapahamak lamang siya sa babaeng berhen. Kung bakit kasi nagpadala siya sa drama ni Elena kagabi. Inis siyang tumayo nang mapuna niyang lalabas na ng sala ang babaeng punot dulo ng sigalot na ito. Mag-uusap lang ho kami ni Elena sandali. Aniya sa mga matatandang dalaga. Hindi na niya hinintay na sumagot ang mga ito. Hinatak na niya ang pulso ni Elena. Teka Wayne, nasasaktan ako. Hindi nag-iinerte si Elena nang sabihin niya yun sa lalaki. Talaga kasing medyo napahigpit na ang hawak nito sa pulsuhan niya. Idagdag pa ang impact ng paghila nito sa kanya sa kung saang lugar sa loob ng bahay nila. You know what? Gusto kong higit pa dyan ang gawin sa'yo sa mga oras na to. Pabagsak na binitiwan ng lalaki ang kanyang puso. Pasensya na, Wayne. Pasensya? Napatalon sa gulat si Elena.
Paano ay hindi man binanggit ni Wayne sa pasigaw na paraan ng nag-iisang salitang yon, bigla naman siyang ikinulong nito sa mga bisig nito. Sa diary na mariin nitong ininikit ang labi sa isang tenga niya. Wayne, ang pasensya ko sa'yo ay kaunting-kunti na lang, Elena. Marahas at may pagbabantangan nito sa kanya. Ang lakas ng loob mong humingi sa akin ng pasensya. Ano bang akala mo? Dahil sa pamimikot na ginawa mong to ay makukuha mo lahat ng pasensya? Hindi, because you ruined my life. Mariin na napapikit si Elena. Kung kanina ay nasa puso niya ang palad ng lalaki, ngayon ay nasa balikat na niya yon. Hindi yata nito napupunang sa inis nito ay nasasaktan na siya nito nang hindi sinasadya. Hindi sa ganon, ani Elena. Pinipilit pa rin niyang sagutin ito kahit naman niya ang nagpupuyos na galit nito sa kanya. Paglunok na lang ang tanging nagawa niya nang biglang salubungin ni Wayne ang mga mata niya. Kung nakamamatay ang mga tingin na ibinibigay nito sa kanya, ay siguradong ora mismo ay bubulagta siya sa kanyang kinatatayuan. But maybe she's really a weirdo. Nakuha niya pa kasing ma-conscious despite the thoroughly stare he gave at her. Ang tanga ko. Nagdugay ka lang ng buhok kaya hindi na kita nakilala. Anas nito. Tila mas ang sarili ang kausap habang nakatitig sa kanya. Wayne, pwede naman tayong magkasundo na. Magkasundo na ano, ha? Talagang iniisip mo na magkakasundo pa tayo dahil sa ginawa mong to? Talagang galit na turan sa kanya nito. Pwede ka namang umayaw. Bakit hindi mo ginawa? Akala mo naman habol na habol ako sa kanya. Hindi na napigilan niyang ganti kay Wayne. Mas tumalim ang tingin sa kanya ng lalaki. Ngumisi ng tila nakakaloko. Bakit ako aayaw? Mas gusto kong ipatikim sa'yo ang lasa ng kabaliwan mo. Ang sabihin mo, gusto mo rin magpakasal sa akin kaya hindi ka tumanggi. At sa tingin mo makakatanggi ako kung may nakuumang na shotgun sa harapan ko? Kahit na, kung ayaw mo, maraming paraan para umayaw. Kahit nga mamaya lang lumayas ka na sa lugar na to at magpakalayo-layo, pwede mong gawin eh. And what about my tita? Nakita mo naman siguro kung gaano siya kaklose sa mga tiyahin mo, di ba? Huwag mo na kasing ikaila pa. Nabighani ka rin sa ganda ko at alindog, kaya kunwari, nagagalit ka dyan. Patuloy pa rin pagbubuska niya sa lalaki. Huwag mo akong sagarin, Maria Elena. Oy, nagsalita ang ayaw ng sagad. Kaya pala kagabi. Naudot ang sinasabi ni Elena nang basta na lamang pisilin ng lalaki ang kanyang mga pisngi. Stop talking. Mas lalo akong naiinis sa'yo. Listen, aalis na ako. May trabaho pa akong dapat na asikasuhin. Just wait for our wedding day, okay? Dress nicely. Be ready. Pumili ka ng pinaka-sexy na nightgown. Isuot mo sa gabi ng honeymoon natin. Yun lang naman ang magiging silbi mo eh. Gawin mo na lang ng maayos ang trabaho. Ikaw naman ang nag-appoint sa sarili mo eh. Marahas siyang hinalikan nito sa labi pagkatapos nitong bitiwan ang mga salitang yon. Ni hindi na nga siya binigyan ng pagkakataon na makapagsalita. May halik pala na ganon. Ngayon lang nalaman ni Elena. Palibhasa ay kagabi lang siya nahalikan sa labi. Kung kagabi ay nakakaganda at nakakaseksi sa pakiramdam ang mga halik na ibinigay nito sa kanya, ngayon ay tila nakakasugat yun. Tila may hindi nakikitang talim ang bawat hagod. Kahit sabihin pang hindi naman nagpatalo ang dila niya sa dila nito. Ang taas ng score mo ron ah. Fast learner ka pala. Sarkastikong sambit ni Wayne sa kanya nang maghiwalay ang kanilang labi. Nginisian siya nito ng nakakaloko, ngunit pinakita naman sa kanya kung paano nitong pinunasan ng likod ng palad ang sariling bibig. Hindi na siya nagsalita. Paglunok na lang ulit ang kanyang nagawa. Nang talikuran siya ni Wayne ay inawat niya ang pag-iinit ng sulok ng kanyang mga mata. Walang dahilan upang umiyak. Walang iiyak. Simula pa lang naman to. Itutuloy niya ang kasal kung yun pa lang nais nito. Kahit sabihin pang kahibangan yun. Si Wayne ang katuparan ng kanyang pangarap. Wala siyang pake kahit pa sabihing ikot lang ang lahat. Pasasaan ba at mapapaibig rin niyang lalaking yun? At idinaos nga ang kasal nila. Tumupad si Wayne sa usapan. Akala nga ni Elena ay mag-run away groom ito.
Dahil nga hindi naman talaga siya gusto at mahal ng lalaki. Pero himala na sumipot ito sa kasal nila. Napakagwapo nga nito sa suot na tuxedo. Kung hindi lamang ito galit sa kanya, napupog na niya ito ng halik sa sobrang panggigigil sa kagwapuhan nito. Kaso ay may galit ito sa kanya, kaya kailangan niyang mag-behave. Ngayong asawa ko na po si Elena. Ang bawat magiging desisyon namin dalawa ay pag-uusapan namin at sasang-ayunan para wala kaming maging problema. Sana ay klaro po sa inyo yun. Nginitian ng tita Zoraida niya si Wayne. Iho, oo naman. Alam naman namin na malaki na ang mababago sa buhay ng aming pamangkin. Magmula ngayon na ikaw ay asawa na niya. Wala man kaming alam sa buhay may asawa. Hindi naman lingid sa amin na ang buhay nitong si Elena noon, kumpara sa ngayon na nariyan ka na, ay sadyang malaki ang pagkakaiba. Kaya nga ba nagkausap kami nitong si Ate Zoraida na kami na munang dalawang magsasalitan sa tindahan. Pagsingit naman sa usapan ng tita Deborah niya. Magtitinda pa naman po ako, tita. Ihintayin ko lang na makaalis si Wayne. Pumapasok naman po siya sa opisina kaya, nako, hindi na Maria Elena. Awat ng tita Zoraida niya sa kanyang sinasabi. Kung hindi ka abalay, maaari mo naman kaming bisitahin. Pero ang pagtao sa tindahan, hayaan mo na sa amin. Total ay nasa bahay lang din naman kami pareho nitong si Deborah. Kayo po ang bahala, tita. Napilitan na sambit na lang ni Elena sa tiyahin. Aaminin niyang kahit nakakaramdam siya ng separation anxiety ngayon sa napipitong pagkawalay niya sa dalawang tiyahin, ay lihim siya nagpapasalamat kay Wayne. Kung hindi kasi dahil dito ay mabuburo na lang siya sa tindahan. Hindi niya na rin kailangan na sabihin sa asawa kung ano ang mga dapat o mga gusto niyang mangyari. Ito na mismo ang kusang nagde-design. Gaya na lang ngayon na wala pala silang honeymoon. Nakahinto na kasi ang kotseng sinasakyan nila sa labas ng isang bahay sa subdivision na hindi kalayuan kung saan nakatira ang mga tiyahin nila ni Wayne. Kumunot ang noo ni Elena sa pagtataka. Kaninong bahay yan? Yan ang magiging bahay natin. Dapat lang na may sarili na tayong bahay, di ba? Mag-asawa na kasi tayo. Kaswal na tugon ni Wayne. Pinagkadiin pa ang salitang mag-asawa sa kanya. Nagpatiuna na rin ito sa pagbaba ng kotse. Ang akala ko kasi, nilingon siya ng asawa. May ngising nakapaskil sa labi nito. Akala mo kasi ano? Humugot na lang siya ng malalim na hininga at nagkibit ng mga balikat. Never mind. Inilipot niya ang paningin sa loob ng bahay. Maliit lang naman yun. Bungalow. Ang bumubungad sa pagpasok sa bahay ay sala, kusina, at may 2 kwarto. Sakto lang talaga ang bahay na yon para sa isang maliit na pamilya. Ang akala mo ba ay gagamitin natin ng regalo sa atin ni Tita Benny na Tito Baguio for our honeymoon? Am I right? Nalingunan niyang nasa harap na ng fridge ang lalaking sarcastic sa kanya mula pa kanina. Alam kong busy kang tao. Sayang nga lang at hindi ako makarelate sa pagiging abala mo. Kaya ayos lang kung hindi natin yun magamit. Ayoko namang abalahin ka. Malumanay niyang sambit. Siyempre pa ay figure of speech lang naman niya yon. Kung nagmamahalan lang sana sila, bumiyahin na sana sila ngayon patungo sa honeymoon nila. Wala siyang rason upang suklian ang pagiging sarcastic ng kanyang asawa, kahit alam niyang tunog sarkastiko siya. Pero tama naman kasi si Wayne. Siya naman ang naglagay ng sarili niya sa sitwasyong to. Ang bawat desisyon ng tao ay may consequence. Aware siya roon. Buong buhay niya ay nagpakatama siya at si Wayne lang ang kanyang mali. Kakatwa nga lang na hindi niya makapa ang pagkakamaling yun ngayon. Hindi natin yun magamit at hindi natin yun kailanman magagamit. Know the difference. Mapait nang nginitian na lang niya ang conviction sa tono ni Wayne. Okay. Hinila na lang ni Elena ang maleta niya papunta sa isa sa mga kwartong naroroon. Sa left room mo iligay ang gamit mo. Nasa right na room naman ang mga gamit ko. Nauna akong matulog sa'yo dito kagabi. Sabi ni Wayne bago pa niya mabuksan ang seradura ng pinto ng isa sa kwartong kanyang tinatahak. Kunot noon niya itong nilingon ulit. Left room? Aha.
Pagkak itong tumawa. Wait, huwag mo sabihin na nag-a-assume kang iisang kwarto tayo matutulog after the damn wedding. Tiim niya ang labi. Inaawat niya ang sarili na sagutin ang lalaki na maanghang din na salita. Ayaw rin niyang sa unang araw ng kasal nila ay mag-away agad sila. Elena, ani pa ni Wayne. Nakakaloko siyang pinagmasdan mula ulo hanggang paa. Ang ganda mo sa araw na to at sobrang bait mo talagang tignan. But like what I've thought, ang mga tulad mo ay siya palang tunay na makamandag. Nagawa mo man na makasal sa akin at ang posibilidad na mapunlaan ko dahil wala akong proteksyon. Sorry, but now natuto na ako. Isa kang aral na kay sarap sanang mas alamin pa. Yun nga lang, sobra ka kasing makamandag, kaya mas mainam na lang na iwasan ka. Tumikwas ang isang kilay ni Elena rito. Ang tinamaan ng magaling na lalaki. Hindi siya inaalis ng tingin habang nilalagok ang Gatorade in plastic bottle. Isa ka namang lalaki na hindi ko inakalang sobrang daldal pala. What? She shrugged. Sobrang daldal mo. May pakamandag ka pa. Ikaw nga tong may tinatagong pakalaking ahas dyan eh. Pagkatapos niyang mabingi sa pabalagbag na pagsara ng asawa niya sa pinto ng kwarto, ay sakalang nag-sink in kay Wayne ang ibig sabihin ng babae. Not bad. Ahas na hindi mo matitikman ulit, Mrs. De La Rivas. Nasa loob na po ng left room ang gamit ko. Okay ka na ba? Pukaw na Elena sa asawa nang magbukas muli ang pinto. Ha? Sabi ko, nasa left room na ang gamit ko. Magpapahinga na ako sa right room. Yun kasi ang tamang room para sa mag-asawa, hindi ba? Magkasamang mag-asawa sa iisang kwarto, especially the newlyweds. Hindi ako basta assuming lang. Napakorap si Wayne. Pilit na binaprocess sa utak niya ang mga tinura ni Elena. Tamang kwarto? Oo, tamang kwarto to kasi right. May tama ka lang, pero mas may tama ako, Mr. De La Rivas. Besides, hindi naman ako ang tipo ng babae mo, hindi ba? Kahit pinakasalan mo ko, kahit may nangyari na sa atin, safe naman ako sa'yo kung sakaling nasa iisang kwarto tayo matulog. Unless, takot ka sa katawan kong to. Minwestra pa ng babae ang sexy nitong katawan. Parang timang naman na nasundan niya ng tingin ng hubog ng katawan nito. Mas parang timang na naglaro pa sa isipan niya ang eksenang naked itong bumalandra sa kanyang harapan. Muling padabog na isinara ni Elena ang pinto ng tamang kwarto na tinutukoy nito. Iyon ang nagpanumbalik sa naglakbay na pala niyang isipan. Shit! Tila bola ng basketball na lang na inihagis niya ang wala ng laman na bote ng Gatorade sa trash bin sa hindi kalayuan. Walang hindi mapapamura kung ang lakas pa ng loob mo na kunwari ay ikaw ang haring masusunod. Pero heto at kasama niya rin naman si Elena sa iisang kwarto. Hindi rin niya natiis ang asawa. Mr. De La Rivas, nakahanda na pong una na to para may hati ang higaan nating dalawa. Nakakahiya naman kasi sa'yo. Ani Elena, nilatag dito ang 4 na unan bilang dibisyon nila sa kama. Hindi lang yan ang dapat na inaasikaso mo. Look at yourself. May kataasan ng boses na sabi naman niya. Oh, anong mali sa suot ko? Niyoko ng babae ang sarili. Sa pagkakatanda ko naman ay ikaw ang nagpapasuot sa akin ito. Dress nicely. Be ready. Sabi mo pa nga, di ba? Pumili ka ng pinaka-sexy na nightgown. Isuot mo sa gabi ng honeymoon natin. Yan ang eksakto mong sinabi. Nakadress naman ako ng nice kanina sa wedding day natin. Pinaka-sexy na nightgown na din to para sa akin. Wait, nakukulangan ka pa ba? Sa pagkakagulat niya, ay mas iniluwa pa ng babae ang dibdib nitong nakakasiguro siyang walang bra. Yan, much better. Kitang-kita mong ginawa mong love bites. 3 pa oh. Nag-research nga ako kung bakit 3 iniwan mong marka sa dibdib ko eh. Ang sabi lang sa mga nabasa ko, nasarapan ka lang daw kasi na sumubsob dito. God, will you please shut up? Okay. Isinarado nito ng imaginary zipper ang sariling bibig. She's annoying, really. Paano ay walang sabi-sabi itong humiga at tumuwad? Ang pisngi naman ng puwitan nito ang pinakita sa kanya. Mababalo siya sa babaeng to. Nananadya ata talaga.
Jesus! Bulalas niya. Sa inis ay tumayo siya sa kama at nagpa siyang lumabas ng silid. Dinig pa niya ang paghagikgik ng babaeng pinakasalan niya kanina lang, bago siya tuluyan na lumabas ng kwarto. Sa hindi tama na kwarto na lang siya matutulog. Kahit na sinadya niyang hindi yun linisin para si Elena sana ang maglinis niyon ay okay lang. Kaysa naman, bigyan niya na naman ng pagkakataon ng babaeng yun na magkaroon ng pases sa kanya. Kapag kasi naulit ang pagangkin niya rito, para na rin niyang pinagkanulo rito ang sarili. Lumipas ang mga araw. Solid talaga kung baliwalain ni Wayne si Elena. Lahat ng effort niya, magmula sa pag-ayos ng damit na susuot nito, pagtimpla ng kape at paghahain ng pagkain para sa asawa, ay dinededman nito sa loob ng halos na 2 linggo nilang pagsasama. Pero hayan pa rin siya. May ngiti pa rin sa labi na nagluluto ng almusal, na alam niyang masasayang na naman at magtatagal lang sa ref, kasi siya na naman mag-isa ang uubos niyon. Hindi na uso ang martir, Elena. Umayos ka nga. Sabi sa kanya ng nag-iisang malapit sa kanyang kaibigan na si Madel. Kilala ng huli si Wayne dahil schoolmate din nila ito. Mainam nga at nariyan ng babae. Kahit paano ay meron siyang napagsasabihan ng mga bagay-bagay tungkol sa buhay may asawa. Ngayon nga ay magkatsikahan sila. Tinawagan siya ng kaibigan. Okay lang. Hindi naman pagmamartir to eh. Siguro way ko na rin to para mabayaran ng pagkukulang na nagawa ko. Hindi naman din kasi tama na mamikot ako. Ayaw na niya sa akin noon pang high school tayo. Hindi ba nga? Natatawang sagot niya kay Madel. Totoo naman ang kanyang sinabi. Natatandaan pa niya kung paano siya pinagtawanan ng mga kaibigan ni Wayne noong malaman ng mga ito na may crush siya dito. Buti na lang at sa West lang ang naging kasal nila. Mga tita lang nila ang saksi at si Madel. Sa ganoong pagkakataon pala ay mainam na hindi friendly. At least wala siyang naging intindihin sa pag-imbita. Sus, ewan ko ba naman sa'yo? Marami namang iba dyan pero nagtyaga ka sa mayabang na way na yun. Nasa tenga pa niya ang mobile phone, pero na-distract na siya at hindi na halos nauunawaan ang sinasabi ng kausap. Bigla kasing dumating si Wayne. May hawak na tinidor at pumiraso lang ito sa niluluto niyang garlic longganisa. Why? Inosenteng tanong sa kanya ng asawa niya. Subo pa sa bibig ang longganisa. Nagtatanong pa talaga ito ng bakit. Hindi naman ito tinitikman man lang ang mga niluluto niya. 2 weeks is not a joke. Sa loob ng 2 weeks na yon ay nasabi na nga niya sa sarili na kapag inabot ng 1 buwan na hindi talaga niya maim kahit na friendship man lang ang pagsasama nila nito, ay susukuan na nga niya ito. Wala naman, nasabi nilang niya. Pero sa totoo lang ay gusto na niyang haplusin ang leeg nito at noo. Baka kasi may lagnat lang ito. Favorite ko ang longganisa. Ngaling-ngaling supply ni Elena ang mahusay niyang asawa. Dangan lang, may nalalaman pa itong pagngiti na ang isang sulok lang ng labi ang nakaangat. Dapat ay bawalin sa mga lalaking katulad nitong kayang-kaya pang mapakilig ng babaeng edad ng 30. Binigayan ni na Tita Deborah at Tita Zoraida. Galing kasi ako sa kanila kahapon. Bagkos ay tugon na lamang niya. Hinango na ni Elena ang mga piniritong longganisa. Nagpaalam na rin siya kay Madel sa kabilang linya. Hindi niya naiwasan na lihim na mapaingos nang magsali naman ng sinangag sa plato si Wayne. Naupo na rin ito sa isa sa 4 na upuan sa hapagkainan. Hindi niya alam kung sumayaw ba o tumulo ng kanyang puso nang sa wakas ay makita niyang kinain ng asawa niya ang niluto niya. Sabihin man na unhealthy pa ang pagkain na yon at mamantika. Sa umaga lang naman kasi talaga may chance na makakain ito ng luto niya. Sa gabi ay hindi na niya namamalayan ng pag-uwi nito. Sinasadya ni Wayne yun. Alam naman niya. Talagang nagpalate ako ngayon sa pagpasok sa trabaho. I have something to tell you. Kumunot ang noo niya sa labis na pagtataka. Ano yun? Nakahanap na ako ng pwesto sa palengke dyan sa malapit. Pwede kang maglagay ng bigasan doon. Ang kaninang pagsayaw ng kanyang puso ay napalitan ng pagdagundong. Alam niya, na-excite siya sa narinig mula rito. Pwesto ka mo? Aha. Nahinto na ang buhay mo sa mga tiyahin mo.
Hindi ko gusto sa pag-aasawang mo ay ganun din ang mangyari sa'yo. Kaya hindi kita pinayagan na magtinda ulit sa kanila. Mas gusto kong maranasan mo magkaroon ng sarili mong Hindi na natuloy ni Wayne ang kanyang sinasabi. Pumulupot na kasi ang mga braso ng misis niya sa kanyang leeg. Salamat Wayne sa opportunity. Masayang wika nito. Napangiti siya. Hindi rin alam ni Wayne sa kanyang sarili kung bakit mahalaga sa kanya ang makapagnegosyo ng sarili nito si Elena. Pero yun ay naisip niya talaga mula't simula. Total naman ay pensyonado ang mga tiyahin nito. Nalaman niya nga na libangan na lang ng 2 matandang dalaga ang pagtitinda sa bahay. Nakawala na rin naman ang babaeng pinakasalan niya sa hawla na hinayaan itong kumulong dito. Naisip niyang bakit hindi niya yun i-grab. Hindi sa pagiging matandang dalaga hihinto ang buhay. Hindi rin lalo sa pag-aasawa. Salamat din sa pag-aasikaso kahit hindi ko naman hiniling. Kahit hindi ko naman pinapahalagahan. Dahil hindi ko gustong maisip mong pinakasalan kita para gawin kitang katulong. Sus, kaya naman pala may laundry service na nagpunta dito nung nakaraang linggo eh. Sabi nito, bumitiw na sa pagkakapulupot sa kanya. Weekly ay pupunta yon para kolektahin ng mga labahin. Nakalimutan ko lang ibilin sa'yo. Okay lang. Hindi na ako tatanggi sa libreng laban na yan. Total, buong buhay ko, labandera na ako sa amin. Masarap ang longganisa. Totoong paborito niya yon. Alam din niyang walang naisip akahulugan si Elena sa sinabi nito. Pero yun na nga mismo ang pinupunto niya at pinagtataka sa sarili kung ano bang pakialam niya sa nararamdaman ni Elena. In fact, nilalagay niya nga sa kokote niyang pinikot siya ng babaeng ito, na dapat ay magalit siya rito. Pero malayo naman sa galit ang naisikilos ng katawan niya pagdating dito. We can be friends, Wayne. Sana matanggap mo ko kahit bilang kaibigan lang. Tumaas ang isang kilay niya sa biglaang sinabi nito. Friends? Ha? Hindi ba dapat isa sarili mo yan sinasabi? Ikaw tong matindi ang pagnanasa sa akin. To his great surprise, Elena giggled like a teenager. Hindi ako aamin hanggat hindi ka umaamin na kahit ikaw ay may pagnanasa rin sa akin. Napailing na lang siya at napangiti. Who would have thought na mapapangiti siya sa ganoon ka-random na silly joke? Walang mag-aakala. But this woman made him smile like an idiot for the things na kung tutuusin ay wala lang naman talaga. Yeah, maybe he's crazy. Una ay ang pag-offer niya rito ng negosyo kahit na dapat ay galit siya rito. And then this. Alright, and also this. Mrs., ang pagnanasa sa isang lalaki ay normal lang. Saka na ako aamin kapag kaya ko nang sikmurain kang makatabi ulit. Foul pa ang sinabi niya? Na, mas lalo kasing napahagikik ang babaeng sa mga mata niya ay kay bait talaga ng gandang taglay. Mula ng araw na yon ay mas lalo pa niyang nakikilala si Elena. Sobrang maasikaso talaga nito. Sinong hindi mahuhulog sa kagaya nito? Well, laki naman si Elena sa mga tiyahin nito. Kaya sanay ang asawa niya na asikasuhin ang 2 matanda. Kaya hindi nakapagtataka na ngayon ay nararanasan niya ang pag-aalaga nito. Sinimulan na rin nila ang negosyo ni Elena. Kinuha niyang taga-deliver ng itlog ang kaibigan niya. Gulat na gulat ito nang malaman na asawa niya si Elena. Si Elena ang napang-asawa mo? Pagak na natawa si Wayne. Umiling bago niya kinuha ang 5 tray na itlog mula sa kaibigan niyang si Shot. Marami ka pang ibababang itlog para sa tindahan ni Elena. Ikaw pa naman makunat ka. Hindi ka man lang kumuha kahit isang helper mo. Aniya sa kaibigan. Man, wait lang. Nakakagulat naman na kayo ang nagkatuluyan. Pabirong kinaltok niya ng sariling knuckles ang noon nito. Shot, yan ang hirap sa'yo eh. Nakikita mo na nga ang sagot sa tinatanong mo tapos nagbubulag-bulagan ka pa. Nalukot ang ilong nito. Tatahimik na lang ako. May pakiramdam kasi ako na sa ibang topic na mapupunta ang pagiging osisero ko. Natawa siya. Buti alam mo. Tatahimik na lang ako. Kahit nakakagulat na ang manang na si Elena nung high school tayo ang napang-asawa mo. Kaya naman pala hindi kami invited. Mas natawa na lang siya sa tinura nito. Unusual lang ang naging kasal namin. Saka madalian lang kaya walang invited sa inyo. Aniya. Sa tingin naman kasi niya ay utang niya sa mga kaibigan ang pagpapakasal niya
nang walang nakakaalam sa mga ito. Kay Shot kasi siya kumuha ng itlog na para sa tindahan ni Elena. Lalayo pa ba siya? Mangingitlog ang kaibigan niyang ito. Isa pa, nagde-deliver naman talaga si Shot sa palengking yun halos araw-araw. Unusual? Pikot ba man? Napailing na lang siya. Tatawa-tawa. Tama na, okay? Mapapahama ka pa niyan sa kakausisa mo eh. Interesado lang akong malaman kung paano kayong naging mag-asawa ni Elena. Napag-usapan niyo ba ang tungkol sa nakaraan? Yung pinagtawanan siya ng lahat sa shower room tapos paglabas natin, naroon pala siya. Hindi naman nila napag-usapan ni Elena ang tungkol doon. Parte kasi yun ng high school life nila. Iba noon at iba din ang ngayon na pareho na silang may edad. Saka yun nga rin ang siyang nagustuhan niya sa napangasawa. Kahit may pangit silang past ay hindi naging hadlang yun para piliin siya nito ulit. Teka, talaga bang sinabi niya sa sarili na gusto na niya ang misis niya? Saan galing ang pag-amin na yon? Hindi namin napag-usapan ng tungkol doon. Besides, mga bata pa naman tayo nun. Sabi na lang niya kay Shot. Well, sa bagay naman nga, mukhang okay naman kayong dalawa ngayon kumpara sa noon aayaw-ayaw ka sa kanya. Sira ulo. Nagkatawanan sila. Bakit? Mukha naman talagang okay kayo ah. Yun nga lang, mukhang mas ikaw ang mapapahamak sa ating dalawa ngayon. Kaya akin na yung mga tray ng itlog. Delicates yan sa paparating. Ani Shot, may inginuso sa likuran niya. Kunot noon niyang nilingon ang kung sino o anong inuso ng kaibigan. Mas lalo lang lumalim ang gatla sa kanyang noo nang makita niyang ang babaeng may 3 buwan na siyang tinaguan. Si Mags. Pero wala naman siyang kailangang sabihin dito, kaya pinagpatuloy na lang nila ni Shot ang ginagawa hanggang matapos. Ngayon lang napagtanto ni Wayne na hindi lang pala talaga siya ang negosyanteng bukod sa dedicated ay mahusay pa sa time management. Buhat kasi nang magkaroon ng tindahan ang misis niya sa palengke, ay hindi nito napabayaan ang misis duties nito. Ang nakakagulat pa nga, maging ang sarili nito. Mabait pa rin naman ang ganda ni Elena sa kanyang paningin. Yun nga lang, naka-halter dress kasi ito ngayon. Kaya kapuna-punang hindi na ito ang dating conservative at manang na si Elena. Wow! Anong okasyon? Namamanghang tanong niya. Bukod kasi sa naka-halter dress ang asawa niya, ay napapalamutian din ang mesa nila. May masasarap na pagkain doon na always present naman mula nang maging asawa niya ito. Pero pang restaurant ang pagkakaayos ng mga foods ngayon with wine pa at goblet. Naka-off din ang main light sa parteng yun ng bahay. Dim light ang pinalit sa ilaw na nagmumula sa maliwanag na tila box. Naging palamuti din ang box na yon sa mesa bukod sa tunay na purpose niyon. May nakasulat doon na happy birthday. Happy birthday, Wayne. Birthday nga pala niya. Palibhasa ay hindi siya nagse-celebrate ng birthday kaya nakakalimutan na niya yon. Dumadaan na ang araw na yun sa buhay niya taon-taon na tila yun ay normal na araw lang. In fact, mas gabi pa nga siyang nakauwi ngayong gabi dahil busy talaga sa office. Thank you for this, Elena. Kinabig niya ang babae papunta sa kanyang dibdib. Hinalikan niya pagkuwan ang bumbunan nito. Naku, may paghalik ka pa ha. Buska sa kanya ng misis niya. Kinatawa lang niya yon. Saka mas mahigpit niya itong niyakap. Natural lang na magulat si Elena sa higpit ng yakap ni Wayne sa kanya. Inaakbayan man kasi siya nito minsan, ay hindi naman siya ganoon kung lambingin ng mister niya, lalo kung silang dalawa lang. Pabiro na nahampas niya na lang ang dibdib nito. Let's dance, paanyaya ni Wayne. Naks, naging sweet digla. Dagdag niyang kantsaw sa asawa. Tumawa lang si Wayne. Thank you. Wala pong anuman, tugon niya sa pabirong paraan. Aba naman, kung ang surprise na pagluluto lang pala, at kaunting paghahanda na sandaling ilayo sa ordinaryo ang mesa ng bahay nila, ang makapagpapaamo pala sa mister niya, ay handa siyang gawin yun araw-araw, hanggang sa makuha niya ng tuluyan ang puso nito. Dahil oo na, aaminin niyang sa sulok na bahagi ng kanyang puso, ay hindi naman naglaho ang pagsinta niya rito. Ang gaga pa nga niya, pinausbong pa niya yon nang pikutin niya si Wayne. Katulad kasi ng nasabi na niya, ito ang pangarap niya. Sa pangarap na yun ay wala naman siyang inasahan. Ang lalaki na mismo ang nagdilig
upang umusbong yon at maging, pag-ibig. Ganun pala ang pag-ibig. Wala kang inaasahan na kapalit. Kung umusbong ay wala ring warning, kahit piliin mo pa ang taong naisin mo pangasawa. Mukhang close na talaga kayo ni Tita. Sinabi niya sa'yo ang birthday ko ngayon. Sabi ni Wayne habang marahan siyang sinasayaw na walang musika. Sa mga unang linggo lang pala siya masungit. Mana ka pala sa kanya. Pagak na naman na natawa si Wayne. Charming ka naman, kaya madali mong napaamo. Tumikwas ang isang kilay ni Elena. Yung pamangkin ba niya, napaamo ko na din? Ano bang regalo mo sa akin ngayon? Baka sakaling mapaamo mo ako dahil dun. Napabungis-ngis siya. Sobrang busy ko nitong mga nakaraan. Hindi ako nakabili ng pisikal na regalo para sa'yo. Kaya naisip kong conservative na pilya. Meron pala nun? Si Wayne na ang magpapatunay dahil heto ang misis niya. Kung inaakala ng lahat na boring ang mag-asawa ng katulad nitong babae, siya na ang magsasabing never. Pisikal na katawan ko na lang ang birthday gift ko sa'yo, Mr. Baby Boy. Lumawak ang ngiti ni Wayne. Sadyang pinaalala pa talaga ni Elena ang gabing una't huling beses na may nangyari sa kanila. Magaling ka talagang manguto, misis. Maharot itong tumawa. Deja vu. Ganoon na ganoon ang tawang pinakawalan nito noong nasa Rip and Sew Bar. Nakakaakit. Nakakahalina. Naka-expose na naman ang leeg nitong sa babaeng ito lang niya na-appreciate na sexy palang pagmasdan. Kasali ka na nga sa mauuto ko. Nako, ang mga daliri mo. Kalikot na po, Mr. De La Rivas. He hissed. Paano ay pinaghandaan talaga ni Elena ang gabing yun? Bukod kasi sa wala itong suot na panty, ay alam na alam nito ang gagawin na pwesto upang mapatianod siya. Wala siyang inaksayang segundo. Sa sandaling pagkakadikit nila ay kapwa alam na nilang ang laban na magaganap sa pagitan nila ay isang laban na pareho nilang pinananabikan na mangyari ulit. Are you sure about this? Elena chuckled. Nasa ilalim na siya't lahat ni Wayne, wala nang saplot, nakaangkla, hindi lang ang mga legs niya, kundi maging ang mga palad niya sa bewang nito. Tapos itatanungin pa siya nito talaga ng ganun? Wayne, wala tayo sa movie para magtanong ka pa. Unless you didn't find me… Shh! Putol nito sa kanya. Of course you are. May ebidensya naman. Mariin na napapikit na lang siya nang ihagod nito sa kanya ang matigas na ebidensya. Sa malamlam na mga mata ay tinugon niya ito. Wala akong hihilingin na iba. Regalo ko to sa'yo. Ilang segundong pinagmasdan lang siya ng kanyang mister bago siya muling napapikit dahil nagsimula na itong kumilos. Regalo nga ba niya yon? Bakit may pagkagat pa kasi ito sa leeg niya na parang sa lagay na iyon ay siya pa ang niregaluhan nito? Nalilito na tuloy siya. Wayne, malapit na mag-12. Almost 15 minutes na lang. Forfeited na ang birthday gift ko kapag lumagpas na sa araw na to. Paungol na ang pagkakabanggit niya sa huling salita. Hindi naman na pala niya kailangan na bantaan ng nakaibabaw sa kanya. Kikilos din naman pala. Pagkatapos natin, may sasabihin ako sa iyo, Elena. Kahit di yun nasa init na nanunulay sa buong sistema niya, ay nagawa pang tumayo na Elena sa sinabing iyon ni Wayne. Tumango siya para lang umiling din. Saan ba niya dapat ipaling ang kanyang ulo? Hindi na niya alam. Nakakabalo naman kasi ang higpit ng hawak ni Wayne sa magkabila niyang pulso habang unti-unti itong yumuyukod. Ramdam niya na hindi na lang pagnanasa ang mayroon sa asawa niya. Mahal na kaya siya ni Wayne? Hindi niya alam. Basta ang mahalaga ay magkasundo na sila ngayon. Hindi na ito masungit sa kanya. Ginawa niya ang lahat para makuha ang loob nito. Kaya masaya siya na nagbubunga na ang mga effort niya bilang asawa nito. Pero ang saya niya ay naglaho nang kinabukasan ay maisipan niyang damputin sa sahig ang mga damit ni Wayne. Tulog na tulog pa ang asawa niya. Napagod ata sa celebration nila at regalo niya dito kagabi. Sa sama ng loob ay agad siyang nagbihis at nilayasan si Wayne. Bakit may singsing dun? Bakit? Bakit ang sakit? OA na sabi niya. OA rin na dinampian ni Elena ng tissue ang kanyang mga mata. Kay Madel siya nagdiretso matapos iwan si Wayne sa bahay nila. Tumawa si Madel.
Inabutan siya ng panibagong nakatupi na tissue. Ito ang ipunas mo sa uhog mo. Kadiri eh. Kanina mo pa ginagamit ang same tissue sa mata at ilong mo, Elena. Diyos ko, tumanda ka lang pero hanggang ngayon ganyan ka pa rin. Para kang bata. Inikutan niya lang ng mga mata ang kaibigan. Kinuha niya naman ang tissue mula rito. Salamat ha. Natawa lang ito. Umiling-iling. Bakit naman ganoon ang reaksyon na natatanggap niya mula rito? Seryoso naman siya. Seryoso siyang nasasaktan ngayon. Kahit panay paulan niya sa tanong na bakit. Ang dapat na tinatanong mo ay bakit mo kasi pinikot si Wayne? Ani Madel sa pagitan ng pag-inom. Bakit mo kasi hinayaan ang puso mo na ma-fall? Ang yabang mo pa na magkwento sa akin na titikman mo lang. Lalawayan mo lang. Papatikim ka lang dahil ayaw na ayaw sa'yo nung high school tayo. Tapos ngayon, ikaw tong kumakangawa ngayon, wagas. Bali walang pinahid lang niya ng likod ng kanyang palad ang mga mata niya. Iyaan mo na nga, nakakainis lang kasi. Hay, ewan ko sa'yo. Iiling-iling na ani pa ni Madel. Nakakainis talaga. Pagmamaktol pang muli ni Elena, sinabunutan din niya ang sarili. Nakakainis ka naman talaga. Dito sa Tagaytay ka pa talaga nagpahabol. Sabay na nilingon nila ni Madel ang bagong dating. Si Wayne, na kahit saang anggulo ay sadyang gwapo. Kahit sa ganoong anggulo na iritang-irita ito sa nakikitang kasalukuyang estado ng asawa. Kung hindi pa pumitik sa harap ng mukha niya si Madel, ay hindi pa matatauhan si Elena. Hindi kasi siya makapaniwala na naroon si Wayne. Umayos ka na. May rason na para bumigay ka. Pinuntahan ka ng asawa mo. Sige na, tayo na. Naniniwala na akong match na kayo sa kama. Ang tagal ko nang kinukwento sa'yo yun, Madeline. Ngayon mo ba talaga aaminin na hindi ka naniniwala? Lukot ang ilong na sabi ni Elena sa matalik na kaibigan. Napangisi ito. Sorry naman. Nakwento mo ba talaga kay Madeline Valiasente na match tayo sa kama? Kastigo sa kanya ni Wayne. Inirapan niya si Wayne. Pumikit siya at humugot ng malalim na hininga. Sa Teresa ng bar niya dinala ang mister niya. Napakasarap talaga sa pakiramdam ang simoy ng hangin sa lugar na yon. Malamig, presko. Normal lang na mapag-usapan namin yun, no? Magkaibigan kasi kami. Pairap niyang tugon dito. Bakit ba nandito ka? Paano mo naman nalaman na nandito kami ni Madel sa Tagaytay? May tumawag sa akin. Nagpakilala siya sa pangalan na Missy. Siya ang nagsabing nandito ka. Natigilan siya. Si Mysterious Z ba ang tinutukoy ni Wayne? Paano naman nalaman ni Miss Z na nandun sila? Hay, kung ano-ano ang pinaproblema niya. Ito ang kinakaharap niya kay Wayne ay hindi pa niya nasosolusyonan. Oh, bakit mo pa ako pinuntahan? Kasi asawa kita. Kasi hindi ka nagpaalam nang umalis ka. Medyo sarkastiko ang ani Wayne sa kanya. Look, Elena, sobrang nainis ako sa pag-alis mo nang walang paalam, pero hindi kita kayang tiisin. Hindi mo ako kailangang gustuhin, Wayne. Kumunot ang mga kilay ng lalaki sa pagtataka. Ha? Hindi mo ako dapat nagustuhin dahil lang sa mahal kita. Mahal mo na ako? Mas kunot noo at hindi makapaniwalang tanong ni Wayne. Gustuhin mo ako dahil gusto mo ako. Patuloy ni Elena. Kung gasgas man ang sinabi niya o may pelikula ng pinanggalingan, ay sigurado siyang hindi naman alam ni Wayne yun. Busy ang lalaki sa negosyo. Wala na itong oras para manood. Mas lumalim pa ang pagkakakunot ng mga noot kilay ni Wayne. Ha? Ano bang sinasabi mo? Gusto mo lang ako, hindi ba? Gusto mo lang ang katawan ko. Tanggap ko naman yun. Dahil may mahal ka na. Papiyok pang sabi niya para sa kaunting drama effect. Total naman ay nakainom na siya. Sabihin na niya ang mga nais niya. Mga nakainom lang naman ng alak ang may lakas ng loob na mag-inerte. Bukas kasi ay pwede namang isisi sa alkohol ang mga nagawa at nasabi. Mindset ba? Teka, tumatalo na mga sinasabi mo eh. Saka, sinong mahal? Anong mahal? Nagmamaang-maangan ka pa. Inismira niya ang lalaki. Dinuro niya ito. Hindi naman matatabunan ng kakaganyan mong mamahaling singsing na nakita ko sa bulsa ng pants mo. Kainis ka? Nung pakasalan mo ako sa West,
Ang tita Deb ba ang bumili ng singsing natin? Binaba niya ang daliri. Niyakap ang sarili. Pero ako palang mas nakakainis. Kasi kahit alam kong ganyan ka sa akin, hindi naging hadlang yon para mahalin kita. Nakuha pa kitang alagaan sa puso ko kahit sira talaga ang ulo mo. Mixed emotion ang bigay kay Wayne ng mga kinikilos at sinasabi ni Elena sa mga oras na yon. Hindi niya malaman kung iiyak ba siya o tatawa, kung magagalit siya o ano. And then, naalala niyang ang ganoong pag-uugali nga ng babaeng ito ang nakakuha ng kanyang interes. Pinuntahan kita dito para sunduin dahil asawa kita. Totoo yun. Pero mali ka sa sinabi mong gusto kita, Elena. Bigla ay parang nais niyang matawa. Paano ay ang bilis mag-shift ng facial expression ng babaeng kaharap? Kanina lang ay naiinis ito. Halos umusok na ang ilong. Ngayon naman ay nanginig na kaagad ng labi. Iyak na yata. May annulment naman sa Pilipinas Ang ibigay mo na lang na grounds ay dahil sa sobrang sarap ko. Natatakot kang tuluyan ng mabaliw. Pwede yon. Acceptable yon. Anang babae nang nakanguso. Marahas na nagpahid na rin ng mga luha sa mga mata. Anak ng tinapang tupa. Sa lahat naman ng sasabihin ni Elena, ayun pang bubuhatin talaga nito ang sarili hanggang huli. Kaya nga ba hindi siya nagdalawang isip na tulungan itong ipakita sa lahat ang worth nito? Late man, ang mahalaga ay na-establish nito ang sarili niyang mabigyan ng pagkakataon sa sandaling panahon. Sa'yo na din ang galing na masarap ka. So para sa ng annulment kung worth it ka namang kabaliwan? Nakapamulsang nilapitan niya ito. Bawat hakbang niya papalapit ay humahakbang naman ito ng paatras, hanggang sa wala na itong espasyong maatrasan pa. Kay Mags ang singsing na yun. Ex ko siya. Ang pag-alis niya nang walang pasabi ang dahilan kaya ako nasa bar sa Taguig. Inirapan siya ni Elena. Invite mo na lang ako sa kasal niyo Favorite ko talaga ang lumpia ni Tita Beninda. Sa akin ka na din umorder ng bigas. Napangisi si Wayne. Sa daldal ng asawa niya ay dapat na niyang sagarin ang kanyang pagsasalita. Libre mo na ang bigas. Ikaw naman ang pakakasalan ko sa simbahan Sasabihin ko sana sa'yo the night ng birthday ko. Kaso pagising ko wala ka na. Hindi ko naman alam na nakita mo ang singsing. Nasa bulsa ko yun dahil sinoli ni Mags. Bali wala na sa akin ang singsing na yun. May misis na kasi ako Ang misis ko man ang pumili sa akin. Napatunayan naman niya sa akin na worth it ang pamimikot niya. Mrs. De La Rivas, hindi mo man ako nakuha sa tamang paraan. Tinamaan naman ako sa'yo na wala akong maapuhap ng tamang dahilan kung bakit. Basta, mahal kita. Umuwi ka na. Huwag natin sayangin ang mga minuto. Kahit isang anak lang bago ka mawala sa kalendaryo. Hindi mo naman sinabi agad. Pinutol ng biglang pagyakap ni Elena sa leeg niya ang kanyang sinasabi. I love you too. Mauna na muna ang paggawa ng baby bago ang church wedding. Tara na, nauna mister. Nakangiting napailing na lang si Wayne sa kabaliwan ng asawa. Ito naman ang isa sa nagustuhan niya dito. Akala mo ay mamanang-manang. Yun pala ay napakamapagbiro. Kaya nga balagi na lang siyang napapangiti nito sa simple nitong mga hirit na nakakatawa. I love you, Elena. Hindi na umalis sa pagkakakuyampit sa kanyang leeg ang misis niya. Nagpakarga na talaga ito papunta sa pribadong kwarto kung saan mas magkakaunawaan ang kanilang mga puso't kaluluwa, maging ang mga katawang lupa nila. Hindi naglaon ay tinupad ni Wayne ang pangako niyang church wedding sa asawa. Wala rin silang pinalagpas dahil agad rin silang nakabuo ng pangarap nilang baby. After getting off the wrong foot, nakabuo sila ng isang matibay at matatag na relasyon. Relasyon na walang sino man ang makakatibag. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.